Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. It's another day of tutorial. Welcome to my channel. This is Miss Marge. Kung interested kayo sa aking mga topics, please don't forget to subscribe para updated kayo sa mga updated tutorial vlogs. And browse lang kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. But before we proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan nyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, and gusto nyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page para updated kayo sa aming promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. So dahil nag-update sa SSS ng kanilang system at ng kanilang website, so ngayon gagawa tayo ng mga updated SSS tutorial vlogs. So for today's video po, gagawa tayo ng updated process kung paano magbayad ng SSS contribution online. So kung interested kayo sa topic na ito, keep watching po. So, una po, kakailanganin muna natin i-download yung updated mobile app ni SSS. Ito yung My SSS na mobile app. So, search nyo lang to sa Google Play Store ng phone nyo or sa any downloading app or website ng mga cellphone nyo. So, once na-download nyo na po yung My SSS na mobile app ni SSS, ito po yung updated mobile app nila. So, make sure meron na kayong user ID and password dito sa SSS. Kung wala pa po kayong user ID and password dito, register po muna kayo ng user ID and password sa SSS. Browse nyo lang po sa channel ko ang updated process kung paano magkaroon ng user ID and password sa SSS. Once meron na kayong user ID and password sa SSS, type nyo lang po yung user ID and password nyo and then click nyo po yung login. Once na login nyo na po yung user ID and password nyo, ganito po yung makikita nyo sa inyong SSS mobile app. So, makikita nyo dyan yung PRN. Click nyo lang po yung PRN para mag-generate po kayo ng PRN or Payment Reference Number na gagamitin nyo sa pagbayad ng SSS contribution. Then, mapupunta kayo sa Payment Reference Number. Click nyo lang po yung Contributions. Then, makikita nyo na yung Create PRN Contribution. Kung may PRN kayong hindi nabayaran before, makikita nyo dyan sa baba yung previous PRN number nyo. So, ngayon, gagawa kasi tayo ng bagong PRN number dun sa current month. So, click nyo lang yung create para mag-generate kayo ng bagong PRN number. Then, fill upan lang natin yung mga information na kailangan para makapag-generate tayo ng PRN. So, click lang natin yung arrow pababa dun sa membership type na box. By the way, this video po is applicable lang po sa mga OFW, voluntary paying member at self-employed. Hindi po ito applicable sa mga employed. Kung may mga employer kayo, sila po kasi magkakaltas ng SSS country nyo at ibabayad nila sa SSS office. Pero kung umalis na po kayo sa company nyo and gusto nyong ituloy yung SSS contribution nyo, ito po yung gagawin nyo para magbayad kayo ng SSS country. So, applicable lang to sa mga nagbabayad ng sarili nilang SSS country. So, pipiliin nyo lang dyan kung anong membership type nyo, kung OFW or voluntary member. Sa mga self-employed, voluntary member din po yung isi-select nyo dyan. And next naman is sa applicable period. So, isi-select nyo kung anong buwan yung babayaran nyo from and to. So, for example, 1 month lang yung babayaran nyo. So, nilagay ko dito December 2024 to December 2024. So, 1 month lang siya. And pwede rin naman mag-advance kung gusto nyo December 2024 hanggang June 2025. Kung anong buwan yung gusto nyong bayaran. Kung pabalik po yung babayaran nyo, ang alam ko parang 3 months pabalik pwede pang bayaran. Pero yung mga matagal ng month, hindi na siya pwedeng bayaran. So yung latest na lang at 3 months pabalik yung pwedeng bayaran at yung advance payment ang pwedeng bayaran sa SSS country. So isi-select nyo lang dyan kung anong buwan yung gusto nyong bayaran. Pero kung gusto nyo pang bayaran yung mga matagal ng SSS country na hindi pa nabayaran, pwedeng sa SSS office na kayo dumiretso. Dito kasi hanggang 3 months pabalik lang ata yung pwedeng bayaran and yung latest at yung advance payment.
And then, next is, i-click nyo yung arrow pababa sa box ng contribution para i-select nyo kung magkano yung gusto nyong SSS contribution na bayaran. So, lalabas dyan yung choices ng amount. I-scroll nyo lang pababa, mamimili kayo kung magkano yung amount na gusto nyong bayaran. So, dito sa example, yung 560 yung sinelect ko, yung pinakamababang SSS contribution na pwedeng bayaran. And kung gusto nyong magdagdag ng voluntary pension booster amount or kung gusto nyong pataasin yung pension nyo, magdadagdag kayo ng contribution. So, i-click nyo lang yung box ng voluntary pension booster only para malagyan ng check. So, once na-check nyo na yun, ilagay nyo kung magkano yung gusto nyong idagdag na SSS country nyo dun sa box ng voluntary pension booster amount. Kung ayaw naman po magdagdag ng booster pension or voluntary pension booster amount, huwag nyo na pong i-check yung box ng voluntary pension booster only. Hayaan nyo lang siyang walang check. And then, huwag nyong fill upan yung voluntary pension booster amount. Then, sa bandang baba, makikita nyo yung total amount ng babayaran nyo. Kung meron kayong nilagay na voluntary pension booster amount, madadagdagan yung total amount. So, once okay na kayo sa total amount ng babayaran, click nyo lang yung Generate PRN button sa baba. Then, lalabas yung summary ng contribution na sinelect nyo, kung ano yung membership type nyo, and yung month na babayaran nyo, and kung magkano yung babayaran nyo. So, kung okay naman sa inyo yung mga details na yan, click nyo lang yung OK button. And then, lalabas na yung PRN or yung SOA. So, eto na yung gagamitin nyo pag nagbayad kayo ng SSS country. So, yung nasa gitna na binulugan ko, yan na yung PRN number. So, kung gusto niyo siyang i-download, click niyo lang yung arrow sa taas para ma-download or pwede niyo rin siyang screenshot. Pwede rin siyang bayaran sa Bayad Center or sa SSS office. I-print niyo lang tong SOA na to and then pakita niyo sa Bayad Center or sa SSS office para bayaran yung SSS country. So, ituturo ko rin naman sa'yo paano ba siya online babayaran. So, copy nyo lang yung PRN number pero later makikita nyo rin yung PRN number dun sa SSS mobile app nyo kung hindi nyo na makita or nakalimutan nyo na yung PRN number dito. So, balik lang tayo sa SSS mobile app dun sa PRN contribution. So, ang makikita nyo dyan, yung history ng PRN na generate nyo. So, yan na yung na-generate natin kanina, yung 560. So, kung gusto nyo pong makita ulit yung PRN number or yung SOA, click nyo lang yung PRN para lumabas yung SOA. Or i-copy nyo yung PRN number. And kung gusto nyo namang bayaran na diretso dyan sa SSS mobile app, click nyo lang yung pay button para mag-proceed na tayo sa payment dito sa SSS mobile app. Then, may lalabas na question na to proceed to payment. I-click nyo lang yung yes. Then, lalabas na yung mga choices ng payment method. May PayMaya, GCash, and credit card or debit card. So, pipiliin nyo lang dyan kung anong mode of payment na gusto nyo. Kung GCash, click nyo lang yung GCash and then mapupunta na kayo sa platform kung saan magbabayad kayo ng GCash. So, click nyo lang kung anong gusto nyong payment method and then mapupunta na kayo sa payment platform nila. And pwede naman pong dumiretso na kayo sa GCash app nyo pag nagbayad kayo. Basta may copy po kayo ng PRN number. So, copy nyo lang yung PRN number and then diretso na kayo sa GCash app. So, make sure may laman yung GCash app nyo and then click nyo lang yung bills. Then, iselect nyo lang yung government. Then, scroll nyo lang po pababa and then hanapin nyo yung SSS contribution. Click nyo lang po itong SSS contribution. And then, fill upan nyo lang yung mga information na kailangan. So, una is yung sa amount kung magkano babayaran. Kung magkano yung nakalagay sa PRN na generate natin, yun yung ilalagay nyo sa amount. So, kanina 560 yung generate natin. So, 560 nilagay ko dito. And then sa payment reference number, i-type nyo po doon yung PRN number or payment reference number na nasa SOA nyo kanina. And then sa payer type, click nyo lang yung arrow sa box ng payer type para i-select nyo kung ano yung payer type nyo, kung voluntary ba yan or OFW contributions. And then sa bandang baba, sa email address, pwede nyong ilagay dyan yung email address nyo. Optional lang naman para mag-email sa inyo si GCash ng resibo ng binayad nyo sa SSS country. Pero pwede nyo namang screenshot nyo na lang yung proof of payment dito sa GCash app. And then sa Protect Your Bill, optional din yan. Pwedeng hindi nyo i-check yung box na yan para hindi kayo magbayad na insurance kay GCash. So pwedeng hindi kayo mag-avail ng insurance kay GCash. So once na fill upan nyo yung mga information na kailangan, click nyo lang yung next button sa baba.
After that, mapupunta na yan sa proof of payment. Screenshot nyo na lang yung proof of payment nyo para may copy kayo na nagbayad kayo sa SSS Country. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And please like and follow din po ang aming Facebook page for more helpful videos na aking i-upload. And please, don't forget din po mag-subscribe sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan niyo po akong i-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share po tayo ng cash blessings sa ating lucky subscribers. Thank you po in advance! Thank you for watching! See you on my next video! Bye-bye!